Sa kamay ng mga taong mapang-abuso at mapang-api, naranasan ni Mirabel ang pinakamasaklap na parte ng kanyang buhay. Sinamantala ang kahinaan ng mga lalaking walang ibang hangad sa kanya kundi ang kanyang katawan. Tila nakipaglaro sa demonyo ang dalaga para lamang maisalba ang buhay ng kanyang pinakamamahal na lola. Pero sa kasagsagan ng kanyang pakikipaglaban sa hirap ng buhay, isang malaking dagok ang dumating sa kanyang kapalaran. Kumalat ang malalaswang larawan at video niya sa internet, dahilan para mawalan siya ng ganang mabuhay at lumaban. Dumagdag pa rito ay ang pagkamatay ng kanyang lola. Buong akala ng dalaga ay hanggang doon na lamang ang kanyang buhay. Pero bigla niyang nakilala ang matandang si Amando, ang taong babago ng kanyang kapalaran at tatanggap sa kanyang buong pagkatao. Dahil dito, babalikan niya ang lahat ng mga taong umapak sa kanyang dignidad at pagkababae at ipatitikim niya ang galit ng isang api. Napilitan ng magtrabaho si Mirabel dahil sa lumalalang sakit ng kanyang lola. Hindi man nagsasabi ang kanyang lola tungkol sa kalusugan nito, alam niya na mayroon na itong dinadaing. Napapadalas na kasi ang pag-ubo ng matanda. Kung minsan pa, ay nakita niyang may dugo na itong inilalabas. Lola, ipa-check up na po kaya natin yung ubo nyo. Ilang araw ko nang napapansin na ubo na kayo ng ubo Tapos parang ang sikip pa ng paghinga ninyo. Sabi ni Mirabel sa kanyang lola. Umupo siya sa gilid ng matanda na abala sa pananahi ng mga ginagawa nitong basahan na bilog. Ayos lang ako. Gastos lang yung check-up na yan Sa halip na gumastos ka pa sa akin, ilaan mo na lang yan sa pag-aaral mo. Huwag mong sayangin sa akin ang allowance na bigay sa'yo ng gobyerno. Iyo yan. Para yan sa mga scholar na masisipag mag-aral kagaya mo. Nakangiti namang tugon ng matanda. La, may trabaho na ako. Napatigil sa pananahi ang matanda at sandaling binitiwan ang ginagawa. Tumingin ito ng seryoso sa kanya. Sa tingin pa lang na yun, ay alam na ng dalaga na hindi sang-ayon ang kanyang lola. Anong sinabi mo? Nagtrabaho ka na? Salubong nakilay na sabi ng matanda. Opo, Lola. Para kahit na papano meron tayong pandagdag sa panggastos. At isa pa, gusto ko pang magtabi ng pera para sa kalusugan mo. Ano ka ba naman? Sinabi ko naman sa'yo na ako na lang ang magtatrabaho. Kayang-kaya ko pa namang kumilos. Marami-rami pa namang bumibili ng mga tinatahi ko. At may iba pa naman akong racket. Hindi mo kailangan magbanat ng buto. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Lola, kaya ko namang magtrabaho. Gusto ko lang talagang makaipon para din naman ito sa inyo. Sabi pa ni Mirabel. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit ba hindi ka na lang makinig sa akin? La, akala nyo ba hindi ko alam na may iniinda na kayong sakit? Nakita ko po yung bimpo nyo na ginamit nyo noong nakaraan. Puro dugo. Alam kong galing yun sa pag-ubo ninyo. Hindi na yan normal, Lola. Nababahala na ako sa kalusugan nyo Napailing at napayuko na lamang ang matanda. Hindi ito nakapagsalita. Hinawakan naman ni Mirabel ang kamay ng kanyang lola. La, please. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal. Kayo na lang po ang meron ako. Magpa-check up na po tayo para malaman natin kung ano ang mga gagawin natin. Tumangutang-ulang ang matanda. May nangingilid na luha sa mata nito. Kahit si Mirabel din ay hindi maiwasan ang maiyak. Hindi niya kayang mawala ang lola niya. Buong buhay niya, ang matanda ang nag-aruga sa kanya. Ito na ang tumayong ina at ama niya habang siya ay nagkakamulat sa mundo. Mangako ka, La. Sasama ka sa akin sa ospital nitong paparating na linggo, ha? Hihintayin ko lang ang sahod ko. Sabi ni Mirabel at niyakap na lamang niya ang kanyang lola. Sige, Apo. Makikinig ako sa iyo. Pero wag na wag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Yan na lang ang yaman na meron tayo. Naiintindihan mo ba ako? Saad ng matanda. Agad namang tumango si Mirabel. Matapos ang pag-uusap na yon ay naghanda na rin si Mirabel sa kanyang pagpasok sa paaralan. Third year college na siya. Hindi na akma ang edad niya sa level ng pag-aaral niya dahil ilang beses din siyang huminto.
Gawa na rin ang pagiging kapos nila sa pera. Mabuti na nga lang at nakakuha siya ng scholarship mula sa lokal na pamahalaan. Hapon ang pasok ng dalaga. Umuwi siya ng 9:00 ng gabi. Paglabas naman niya ng eskwelahan, didiretso siya sa trabaho niya bilang waitress sa isang bar sa Makati. Mahirap ang sistema ng buhay niya araw-araw. Pero kapag iniisip niya ang kanyang lola Minda, nagkakaroon siya ng lakas para bumangon sa umaga. Oh, ganda-ganda mo talaga kahit hindi ka gaano nag-aayos. You look so beautiful in your white shirt and simple maong pants. Sabi ng isang lalaki, si Jared, ang isa sa mga kilalang babaero sa university na yon. Napatigil sa paglalakad si Mirabel. Hinarang kasi siya ng binata. Pero mas maganda kung titingin ka sa mga mata ko. Dapat nag-aangat ka ng mukha kasi hindi ka naman pangit eh. Kaunting ayos mo lang, sobrang hot mo na. Dagdag pa ni Jared. Okay, alis na ako. Aakyat na sana sa hagdan si Mirabel pero lalong hinarangan pa ni Jared ang dadaanan ng dalaga. You know what? You are my type. Yung mga mainhin pero alam ko na nasa loob ang kulo. I can feel you, Mirabel. Nagtaka si Mirabel kung papaanong nalaman ng binata ang pangalan niya. Hindi naman kasi niya yun close. Lagi lang siya nitong kinukulit pero kailanman ay wala silang naging pag-uusap tungkol sa mga sarili nila. Please, wala ako sa mood sa mga ganitong bagay. Pakiusap ng dalaga. Then make time for me. Hindi naman siguro mahirap yon, di ba? Nakangiti pa ang binata pero hindi gusto ni Mirabel ang ngiti nito sa kanya. Nangingibabaw ang pagiging manyakis ni Jared. Tigilan mo nga yan. Nanggugulo ka na naman ng ibang babae. Sabi naman ng isang lalaki na nasa likuran nilang dalawa. Napalingon sila roon at nakita nila ang dalawang binata. Pangiti-ngiti ang isa. Ang isa naman ay seryoso lang. Arjo, nandyan pala kayo. Bakit hindi kayo nagkokak? Natatawang sabi ni Jared. Kapag nakarating na naman sa mga prof natin yung ginagawa mo, mapaparusahan ka na naman. Leave the girl alone. Sabi pa ng lalaking si Arjo. Tama si Arjo, Jared. Kailangan mo muna magpakatino. Kaya huwag ka muna mangulit ng babae. Ako lang ang pwede kasi wala naman akong bad record eh. Hi miss. Anong pangalan mo? Gatong naman ng isa pang lalaki na si Alan. Isa ka pa. Manahimik nga kayong dalawa. Malapit na sa sexual harassment ang ginagawa nyo. Miss, sige na. Umalis ka na. Utos ni Arjo kay Maribel. Maraming salamat. Takot na umakyat na ng hagdanan si Maribel. Hindi niya nanilingon pa ang mga yon. Dumiretso na lamang siya sa silid kung saan siya naka-assign. Lutang ang isip ni Maribel nang magsimula na ang klase. Hindi gumagana ng matino ang utak niya. Nagkakaroon na siya ng trauma sa tuwing makikita niya ang mukha ni Jared. Pero biglang sumagi sa kanyang isipan ang lalaking si Arjo. Palihim siyang nagpapasalamat sa lalaki. Kung hindi dahil doon, ay baka hindi na siya nakagalaw habang kaharap si Jared. 9:00 ng gabi tapos na rin ang kanyang klase. Pumunta siya sa banyo para makapagpalit na agad ng uniform. Diretso na kasi siya ng Makati para pasukan ang part-time job niya. Paglabas niya ng banyo, nakasalubong niya sa daan si Arjo. Napatigil siya nang tumingin din ito sa kanya. Mirabel, right? Tanong ng lalaki. Oo. Bakit? About kanina, ako na lang ang humingi ng sorry sa ginawa ng mga kaibigan ko. Bakit ikaw ang humingi ng sorry? Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Tugon ni Mirabel. Malabo naman siyang humingi ng sorry sa'yo eh. At isa pa, ginagawa ko ito kasi kapag nabulilyaso siya, madadamay na naman kami. Ganun ba? Sige, aalis na ako. Wait! Hinawakan ni Arjo ang braso niya. Napatigil din naman si Mirabel. Kapag ginulo ka pa ulit ni Jared, just tell me. Sabi ni Arjo at tumangulang si Mirabel dito. Nagmamadaling maglakad si Mirabel palayo. Pagkalabas niya ng university, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya kasi alam kung bakit kinakabahan din siya kapag tumitingin kay Arjo. Kahit na mukha naman yung mabait. Lumipas sa mga sandali, nakarating na rin siya sa pinapasukan niyang trabaho. Gaya ng mga naunang araw, ilang beses na namang nabasto si Mirabel sa bar. May ilan pang gusto siyang dalhin sa hotel. Mayroon din namang pasimpleng humahawak sa bewang niya.
Kung ano-ano pang nangyayaring hindi maganda sa dalaga. Pero lahat ng yun ay hindi niya na lamang pinapansin. Mas nakafocus siya sa layunin niyang kumita ng pera. Dakong 3:00 ng madaling araw, nakapag-out na rin siya sa trabaho. Paalis na sana siya nang makasalubong niya ang dati niyang kaklase nung high school, si Mika. Hapit na hapit ang suot ng dalaga. Bakat na bakat ang dibdib nito at korteng-korte naman ang katawan nito. Wala pa rin itong pinagbago. Maganda pa rin ito kahit na ilang taon na ang nakalipas nung huli nila itong nakausap. Uy Mars, anong ginagawa mo rito? Sinong pinarty mo ha? Ikaw Sabi ni Mika. Dito ako nagtatrabaho, part-time lang. Ikaw nga itong mukhang may ipaparty rito eh. Sagot naman ni Mirabel na bahagyang natatawa. Work din ang pinunta ko rito, ano ka ba? Kailangan ko makamagnet ng boylet para may kita. Ha? Nagtataka namang sabi ni Mirabel. Gusto mo ba? Malaki ang kitaan dito kaysa dyan sa pinapasukan mo. Gusto mo? Naku, Mika. Mukhang hindi maganda yan. Ayoko niyan. Sige na, alis na ako. Naglakad na paalis ang dalaga. Basta kapag nagbagong isip mo, i-chat mo lang ako ha. Hindi na nilingon pa ni Mirabel ang babae at pumara na lamang ng jeep. Bumuntong hininga siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hanggat maaari, ayaw niyang pasukin ng isang bagay na alam niyang hindi maganda. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, inabutan niyang mahimbing na ang tulog ni Aling Minda. Inayos niya ang pagkakakumot ng matanda. Napangiti na lamang siya pero may bahid pa rin ang lungkot sa kanyang mukha. Naawa na siya sa kanyang lola. Lola, sana kasama pa rin kita kapag dumating na yung araw na successful na ako. Tinanghali na ng gising si Mirabel. Nagtataka siya kung bakit ang tahimik ng bahay. Kapag ganong oras kasi, binubuksan na ng kanyang lola ang radyo para makinig ng balita. Pero iba ang umagang yun. Pagbangon pa lang niya ay naramdaman na niyang parang may mali. Lola? Tawag niya sa matanda. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Aling Minda na nasa sahig. Nakadapa ito at wala ng malay. Lola! Agad niyang nilapitan ng matanda. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako, si Lola! Mabuti na lamang ay mahal na mga tao ang kanyang lola. Dali-daling pumasok ang ilang kapitbahay na nakarinig sa kanya. Naisakay naman agad sa tricycle ang matanda at mabilis na itinakbo sa ospital. 1 oras nang naghihintay si Mirabel sa labas ng silid ng kanyang lola. Kinakabahan siya sa sasabihin sa kanya ng doktor. Nanlalamig na ang pawis niya. Nanginginig din ang kanyang kamay sa sobrang kaba. Maya-maya lang, lumabas na rin ang doktor. Lumapit yun sa kanya at saka sinabi ang kondisyon ng kanyang lola. Halos manlumo siya nang malaman kung ano ang sakit ng kanyang lola. Kanser sa atay. Mayroon din itong problema sa baga. Kailangan itong manatili sa ospital para maobserbahan ng mga doktor. Parang gumuho ang mundo ni Mirabel. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera para ipambayad sa magiging bill ng kanyang lola. Noong araw na yon ay hindi na nakapasok ng school si Mirabel. Punong-puno ang utak niya ng kung ano-anong bagay. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Tulala lamang siya sa kanilang bahay matapos makausap ang kanyang lola. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Naalala niya si Mika. Dahil sa kanyang pagiging desperada na magkapera, tinawagan niya yon. Nakipagkita siya kay Mika sa gilid ng bar na mismong pinapasukan niya. Naloka ako sa'yo ha, kanina pa ako rito pabalik-balik. Nakiinom na lang ako sa loob. Bakit ba ang tagal mo? Medyo may iritang sabi ni Mika. Dinaanan ko pa kasi si Lola sa ospital. Sagot naman ni Mirabel. So, interesado ka nga sa trabaho ko? Kung hindi naman yan masama at hindi illegal, sige, susubukan ko. Hindi naman to illegal kasi wala naman silang pakialam kung katawan mong gamitin mo, no? Your body, your rule. Wika ni Mika at sandali pang hinaplos ang katawan ni Mirabel. Ha? Anong katawan ang sinasabi mo riyan? Nagtataka namang tanong ni Mirabel. Girl, yun ang trabaho ko, no? Magpapaligaya ka ng lalaki at babayaran ka nila. Don't worry, hindi naman kita ilalakad sa maruming lalaki. Lahat ng nagiging customer ko malilinis, mayayaman at mababango. Wala akong... Mika, naririnig mo ba ang sarili mo?
Nakakadiri ang ganyang trabaho. Paano mo nagagawa yan? Sabi ni Mirabel. Paano ko nagagawa ito? Simple lang. Kailangan ko ng pera eh. At yun din naman ang kailangan mo, di ba? Nasa ospital ang lola mo. At pwede ba, huwag ka nga magsabi ng kadiri dyan. Trabaho to. Sa ibang bansa nga hindi ito issue eh. Katwiran pa ni Mika. Sa ibang bansa yun. Nasa Pilipinas ka. Hindi mo ko maisasama sa ganyan, Mika. Mahal ko pa ang sarili ko. Well, hindi naman kita pinipilit. Kung ayaw mo, edi wag. Kapag nagbagong isip mo, edi go. One call away lang ako. Sayang ka, girl. Tiyak ako mas maraming customer ka pa kaysa sa akin kapag gumora ka rito. Oh, since hindi ka pa rin naman pala interested, balik na muna ako sa loob. Kailangan kong makahanap ng boylet. Need money eh. Nagkibit balikat si Mika sa kanya at naglakad na rin ito palayo. Samantala, napayakap na lamang si Mirabel sa kanyang magkabilang braso. Inisip pa lang niya na gagawin din niya ang trabaho ni Mika, diring-diri na siya sa kanyang sarili. Noong mga sandaling yun, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit kailan, hindi niya ipapahawak sa iba ang inosente niyang katawan. Hindi kailanman. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong lumalala ang kondisyon ng lola ni Mirabel. Lumalaki na rin ang bill nila sa ospital. Dahil doon, napilitan na ang dalaga na hindi pumasok sa eskwela. Pinili na lang niyang humanap ng mga raket. Kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasok. Ni hindi na rin siya gaanong natutulog. 3 trabaho na ang pinagsasabay-sabay niya sa iisang araw. Pero kahit na ganun, kulang na kulang pa rin ang pera na kinikita niya. Wala pa yun sa kalahati. Dahil habang tumatagal ang kanyang lola sa ospital, lumalaki naman ng lumalaki ang dapat niyang bayaran. Ang sabi nga sa kanya ni Aling Minda ay pauwi na lang ito sa bahay. Pero hindi yun ginawa ni Mirabel. Alam niya na sa oras na mawala sa ospital ang lola niya, mas mapapabilis ang buhay nito. Mas pipiliin pa ni Mirabel na makuba sa trabaho, maisalba lamang ang nag-iisang tao sa buhay niya. Habang naglalakad sa kahabaan ng EDSA, nakita niya ang mga kaklase niya na masayang naghaharutan sa daan. Nakaramdam siya ng kaunting inggit. Nagtago na lamang siya sa gilid para hindi siya makita ng mga yon. Naglakad na lamang siya ng mabilis. Sa hindi inaasahang dahilan, may nabangga siya. Tumama ang mukha niya sa dibdib ng isang lalaki na sa palagay niya kasing tanda na ng kanyang lola Minda. Pero pagtingin niya sa mukha ng matandang lalaki, napansin niya na parang bagets ito kung pumorma at malakas-lakas pa rin kung kumilos. Nagmukha tuloy itong hindi matanda. Are you okay, miss? Tanong ng matandang lalaki na si Amando. Maginoo ang tinig nito. Parang boses lang ni Eddie Garcia. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Natapakan ko pa yung sapatos nyo. Pasensya na po talaga. Sabi ni Mirabel at akmang pupunasan ng kulay puting sapatos ng matanda. Pero pinigilan siya nito. You don't need to do that, miss. It's just the shoes. Please don't. Sabi ng matanda. Pero mukhang mamahalin po yan eh. Pasensya na po talaga. Ipapalinis ko na lang ito sa tao ko. And stop saying sorry. Ako ang hindi tumitingin sa daan. By the way, my name is Amando. Thank you po sa pangunawa. Kailangan ko na pong umalis. Lumingon pa sandali si Mirabel para tanawin ang kanyang mga kaklase. Naiwang napapailing na lamang si Amando. Nakalaunan, umarko rin ang kanyang ngiti. That woman. Kakaiba ang ganda niya at nararamdaman kong napakabuti niyang tao, Benji. Tawag ni Amando sa tauhan nitong kararating lang. Find the information of that woman for me. Gusto ko siyang makilala at makausap. Dagdag pa ni Amando. Samantala, nakahinga na ng maluwag si Mirabel nang makalayo na siya sa mga kaklase niya. Ayaw niyang makita siya ng mga yon dahil baka singilin lang din siya sa mga inutang niya. Akala ko talaga makikita nila ako. Kainis. Bulong niya sa sarili. Muli niyang naalala ang matandang lalaking nakabangga niya. Aminado siya na mabango ang matandang yon. Mas mabango pa yon kaysa sa mga estudyante sa eskwela nila. Sasakay na sana siya ng jeep nang biglang tumawag ang doktor sa kanya. Nang sagutin niya ang tawag, ibinungad agad ng doktor ang kondisyon ng kanyang lola. Ayon sa doktor, mayroon silang nakitang bukol na unti-unting lumalaki sa gilid ng baga ng kanyang lola.
na kung hindi raw yun matatanggal sa lalong madaling panahon, pwede raw yung maging dahilan para mas maagang mamatay ang matanda. Napaupo na lamang siya sa bangketa. Umiiyak siya at pinagtitinginan na siya ng mga tao. Sumakit na naman ang ulo niya. Iniisip na naman niya kung saan siya hahagila para maoperahan na ang kanyang lola. Bagsak na naman ang balikat niya nang umuwi siya ng bahay. Hindi niya kayang humarap sa lola niya sa mga sandaling ito. Ayaw niyang makita ng matanda kung gaano siyang nahihirapan sa sitwasyon. Habang nasa harapan lang ng lamesa at malamig na tubig lang ang kasama, napadako na naman ang tingin niya sa kanyang cellphone. Unang pumasok sa isip niya ay ang babaeng si Mika. Sumagi sa isipan niya ang trabaho ni Mika. Sa puntong ito, hindi niya na naiisip ang mandiri. Ang naiisip na lang niya ay pera. Kumita ng pera. Kailangan niya ng pera. Magulo ang utak niya pero nakagawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na tuluyang babago sa buhay niya. Dinampot niya ang cellphone at agad na tinawagan si Mika. Mika, gusto ko lang pumasok sa trabaho mo. Sa gabing yon, nagsimulang ibenta ni Mirabel ang kanyang laman sa mga jablong hayok na hayok sa katawan niya. Sa unang subok, para siyang binabalatan ng buhay. Pero wala siyang maramdamang hapdi. Ang nararamdaman niya, masakit ang puso niya. Hindi niya maramdaman ang pagtanggal ng mga suot niya. Ang nararamdaman niya, hinuhubaran siya ng katinuan. Hinuhubaran siya ng dignidad at higit sa lahat, hinuhubaran siya ng kalinisan sa kanyang pagkatao. Mahirap, sobrang hirap. Ramdam niya sa sarili ang pagbaba ng halaga niya sa mundo. Pero lahat ng yun, sinikap niyang kalimutan para lang mailigtas ang kanyang lola. Kailangan niyang sumuot sa lungga ng mga demonyo at ang tanging sandatang dala niya, walang iba kundi ang aliw na kaya niyang ibigay. Naulit nang naulit ang ganong sistema. Parang kinarir na lang din niya ang ganong trabaho. Nasanay siya, pero kahit nakabisadong-kabisado niya na ang mga nangyayari sa loob ng 4 na sulok na dingding, pagkatapos nun ay sobrang sakit pa rin ang nararamdaman niya. Pero wala. Kailangan niyang gawin yun. Kaunting punas lang ng luha, mag-ayos lang ng buhok at ngumiti sandali, okay na ulit siya. Isang buwan na ang lumipas mula nang yakapin ni Mirabel ang malaimpyernong trabaho. Naoperahan na rin ang kanyang lola. Pero ang sabi ng doktor, wala pa rin kasiguruhan kung kailan magiging maayos ang kanyang lola. Lalo pat hindi pala isang bukol ang nakita sa katawan nito. May iba pang maliliit na sinisikap tanggalin ang mga doktor. Kaya naman, kahit ayaw na niya sa trabahong yun, wala siyang magagawa kundi ang magpatuloy. OMG girl, kotang-kota ka tonight ah. Nakailan ka? Tanong ni Mika kay Mirabel. Nakaupo lang si Mirabel sa sofa sa isang VIP room. Nakasandal siya at pagod na pagod. Gamit na gamit kasi ang katawan niya. Sa araw na yon, 4 na lalaki ang gumamit sa kanya. 4? May paparating pang 2 ngayon. Last na yon tapos uuwi na ako. Sagot ni Mirabel at sa kisame lang nakatingin. Yung last na 2 ako naglakad sa inyan, di ba girl? Pogi ang 2 yan. Hindi na yan kagaya ng mga nauna sa'yo kanina na mukhang mga tatay. Sabi ni Mika at tinapik pa siya sa balikat. Wala akong pakialam kung anong itsura nila. Pera lang ang kailangan ko. Oo na, mukha ka ng pera. Sige na, balik lang ako sa labas ha. Kumikembot-kembot pa ang bewang ng babae nang lumabas na yon ang silid. Naiwan naman si Mirabel sa VIP room para hintayin ang 2 customer. Sa kakahintay niya, hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang may nararamdaman siyang humahawak sa hita niya. Dali-dali siyang bumangon. Nakita niya ang pamilyar na mukha ng 2 lalaki. Jared? Alan? Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? Takang-taka si Mirabel. Wala siyang ideya kung bakit ang 2 yon ang kaharap niya. Kumalma ka lang, customer mo kami. Binayaran na namin ang manager mo kaya we can do what we want. Right, Alan? Sabi ni Jared. Yeah, right. So, let's begin? Tugon naman ni Alan. Hindi kayong hinihintay kong customer. Lumabas kayo. Mirabel naman, huwag ka namang ganyan. Nag-effort na nga kami para puntahan ka tapos ganito ka pa.
Ikaw sinasabi ko na nasa loob ang kulo mo. Hindi ko talaga inakala na papasok ka sa ganitong trabaho. You're so unpredictable. Dagdag pa ni Jared at nagpakita pa ito ng manyakis ng ngiti. Ito ang patunay na kami ang customer mo. Sabi ni Alan at inihagis pa sa kanya ang kulay itim na VIP card. Tumakbo si Mirabel palabas ng room na yon. Hinanap niya ang kanyang manager. At doon ay nakumpirma niya nga na si Jared at Alan ang kanyang huling dalawang customer. Sinubukan niyang tumanggi pero hindi pumayag ang kanyang manager. Kaya sa huli, wala rin siyang nagawa kundi ang hayaan na lang ang dalawang binata na babuyin siya. Habang nagaganap ang malaimpyernong sandali, nakakaramdam ng pagkahilo si Mirabel. Hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari dahil sa pinaamoy sa kanya ni Jared at Alan. Basta bago siya pumikit, nakita niyang nagtatawanan ang mga yon. Nagising siya madaling araw na, 4:00. Dali-dali niyang dinampot ang mga suot niya na nasa sahig. Wala na ang dalawang binata. Sa puntong yon, para pang lutang ang utak niya. Tumayo siya. Medyo nahihilo pa rin ang lumabas na rin siya ng bar. Habang naglalakad na siya sa bangketa, bigla siyang nanlambot. Napaupo siya sa semento. Buti na lang ay may dumating para tulungan siya. Mirabel, ikaw nga. Anong problema? Ano nangyayari sa'yo? Tanong ng pamilyar na boses. Naaninagan niya ang lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Arjo ito. Kaibigan nila Jared at Alan. Tulungan mo ko. Tuluyan ang nanlata si Mirabel. Naramdaman na lamang niya na binuhat na siya ng lalaki papasok ng sasakyan. Umaga na nang magkaroon siya ng malay. Nanginginig siya sa gutom nang bumangon siya. Pagtingin niya sa paligid, wala siya sa bahay nila. Maganda ang silid na kanyang kinalalagyan. Pumasok agad sa isip niya na nasa isang condo unit siya. Oh, gising ka na pala. Nagluto ako ng makakain mo. Pumunta ka na lang doon, sabi ni Arjo. Nagulat si Mirabel sa paglitaw ng lalaki. Takang-taka siya kaya nagpaliwanag agad si Arjo. Nadaanan kita sa sidewalk, nakaupo ka. Nanlalambot. Wala namang ibang taong tutulong sa'yo kaya ako na nagdala sa'yo rito. Huwag ka mag-alala, wala naman akong ginawang masama sa'yo. Iniwan kita rito kanina. Ngayong umaga lang ako bumalik para paglutuan ka ng makakain. Sa hindi malamang dahilan ay nakahinga ng maluwag si Mirabel. Hindi niya maintindihan kung bakit mabait ang taong ito. Samantalang demonyo naman ang ugali ng dalawa nitong kaibigan. Salamat. Tipid niyang sabi. Galing ka sa party, no? You know what? Mas magandang pumarty kapag may kinain ka. Manlalata ka kasi talaga pagkatapos ng party. Sige na, kumain ka na. Magsha-shower lang ako. Tapos kapag okay ka na, sabihin mo lang ha. Sabi ni Arjo at naglakad na rin ito papunta sa CR. Tumayo si Mirabel. Gutom na siya kaya kahit na nahihiya pa siya sa binata, ay pumunta siya sa lamesa. Kinain niya ang mga nakahain doon. Para siyang ilang araw nang hindi nakakatikim ng matinong pagkain. Pagkatapos niyang kumain ay nawala na rin ang kanyang panlalambot. Sakto naman nakalalabas lang din ni Arjo sa banyo. Nakataples ito at tanging tuwalya lang ang nakalagay sa pang-ibaba. Napaiwas ng tingin si Mirabel. Tapos ka na ba? Ayos ka na ba, Mirabel? Tanong ng binata. Ayos na ako. Maraming salamat. Sagot ng babae habang sa ibang direksyon nakatingin. Di pwede na. Ha? Pwede nang alin? Tanong ng dalaga. Pwede na tayo. Sagot ng binata. Sa puntong yun, uminit ang mukha ni Mirabel. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba sa sinabi ni Arjo. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaki. Nakita niya sa mukha nito ang ngiti na kagaya kay Jared. Nakaramdam siya ng takot. Buong akala niya kasi, iba si Arjo kay Jared at Alan. Pero nagkamali siya. Anong sinasabi mo? Nababahala niyang tugon. Pinauna ko lang sila. Ayoko nang may kasabay eh. Sagot nitong natatawa pa. Akala ko iba ka sa kanila. Nagkamali ako sa iyo, Arjo. Medyo naiiyak nang sabi ni Mirabel. Gaya mo, Mirabel. Nasa loob lang din ang kulo ko. Kaya pagbigyan mo na ako ngayon. Hindi! Manigas ka!
Mirabel, alam kong papayag ka. Hawak kong video yung tatlo nila Jared at Alan. Pinakita pa ni Arjo ang cellphone nito kung saan nakasave ang mga malalaswang larawan at video. Nanginig na lamang sa takot si Mirabel. Sunod-sunod na umagos ang kanyang luha. Hindi na siya nakagalaw. Naramdaman na lang niya na humahalik na sa kanya si Arjo. At sa mga sandaling ito, tuluyan nang nanaig ang kahayupan ni Arjo. Ang binatang inakala niya ay naiiba sa dalawang naunang demonyo na umangkin sa kanya. Nang matapos ang makamundong ginawa ni Arjo, iniwan na rin siya ng lalaki sa unit. Wala na siyang nagawa kundi ang umalis na lang din. Tulala ang babae, tuliro ang utak niya. Pakiramdam niya, wala na siyang mapagkakatiwalaang tao sa mundo maliban sa kanyang lola. Ganun pa man, kinaya niya pa ring ipagsawalang bahala ang nangyari. Katwiran na lang niya sa sarili niya, sanay naman siya sa trabaho niya. Kaya hindi dapat siya maapektuhan kung ano man ang ginawa sa kanya ni Arjo. Lumipas pa ang mga araw, nakatanggap ng tawag si Mirabel mula na naman sa ospital. Critical daw ang kalagayan ng kanyang lola. Kaya naman nagmamadali na siyang pumunta sa ospital. Naabutan niyang abalang-abala ang mga tao sa loob habang pinipilit na isalba ang matanda. Lola, please, lumaban ka, Lola. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo akong iwan, Lola. Ngunit kahit na anong sigaw niya sa labas ng silid, hindi na nito kaya pang ibalik ang buhay ng matanda. Tuluyan ang bumigay si Aling Minda. Hindi naman makapaniwala si Mirabel sa nangyari. Buong akala niya kasi ay gumaganda na ang kalagayan ng kanyang lola. Anong nangyari, Dok? Bakit niyo siya pinabayaan? Anong nangyari? Akala ko ba magiging maayos na ang lola ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Sinisi niya ang mga doktor at nurse na naroon kahit alam niyang wala namang kasalanan ng mga yon. Sadyang gusto niya lang mailabas ang sama ng loob niya. Dakong 9:00 ng gabi, lumabas na siya ng ospital. Tulala na naman siyang naglalakad sa sidewalk. Nang makarating siya sa tulay, isang ideya ang pumasok sa isipan niya. Yun na lamang ang naiisip niyang paraan para matapos na ang sakit na nararamdaman niya at para hindi na niya maranasan pa ang mapait na buhay. Isinampa na niya ang 2 paa. Tumingin siya sa ilog. Malalim ang ilog na yon at siguradong hindi siya mabubuhay doon. Hindi rin kasi siya marunong lumangoy kaya para sa kanya, perpektong lugar yon para wakasan na ang lahat. Miss, meron ka bang mabigat na problema? Let's talk about it. Sabi ng matandang lalaki sa likuran niya. Nang lingunin niya yon, naalala niya ang unang beses na nakausap niya ito. Yes, it's me. Yung nabangga mo habang tumatakbo ka. It's me, Amando. Can we talk? Umiling si Mirabel. Mas isinampa pa nito ang sarili sa railings. Please don't. Please. Kung may problema ka, you can share it with me. Makikinig ako. I don't judge you. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. You have your freedom. So please, don't do it. God is watching us. At hindi niya hayaang habang buhay mong maramdaman kung ano man ang sakit na dinadanas mo ngayon. Dagdag pa ni Amando. Marahan na lumapit ang matandang si Amando sa babae. Pero mukhang walang balak si Mirabel na makinig sa mga sandaling ito. Saradong-sarado ang utak ng dalaga. Wala itong maintindihan. Walang ibang pumapasok sa utak nito kundi ang tapusin na ang kanyang paghihirap. Sige na, miss. Bumaba ka na dyan at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Halika, kahit dito lang tayo sa bangketa, sige na. Pangungumbinsi ni Amando. Umiling-iling si Mirabel. Sa halip na makinig, itinuloy pa rin ito ang pagtalon sa ilog. Agad na bumaba ang tauhan ni Amando mula sa nakaparadang sasakyan sa may gilid. Tumalon yun para sagipin si Mirabel. Wala nang malay ang dalaga nang maiahon nila yun sa tubig. Kaya naman mabilis nila yung itinakbo sa ospital. Nakahinga na ng maluwag si Amando nang sabihin ng doktor na nasa maayos na kalagayan na si Mirabel. Samantala, pagmulat ng mata ni Mirabel, pagtataka agad ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nasa isang silid siya na maliwanag. Akala niya ay nasa langit na siya kaya hindi nito naiwasang hindi magtanong. Patay na ba ako?
Nasa langit na ba ako? Tanong ng dalaga. Lumapit si Amando sa dalaga. Ngumiti ito ng papilit. Miss, buhay ka pa. Wala ka pa sa langit. Nandito ka sa ospital. Dinala ka namin dito. Sabi ni Amando. Nang marinig yon ni Mirabel, bigla itong nagsisigaw sa loob ng silid. Bakit niyo ako niligtas? Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Gusto ko na magpahinga. Bakit niyo ako pinigilan? Humahagulgol na naman ng iyak si Mirabel. Para sa kanya, ang panibagong buhay na yon ay panibagong impyerno na naman. Miss, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Ba't nandito ako? Tutulungan kitang makabangon. Kung kailangan mo ng kausap, kausapin mo ko. Kahit na ano, tutulungan kita. Huwag mo lamang sayangin ang buhay mo. May nanakit ba sa'yo? Tara, gantihan natin. Saad pa ng matanda. Halos 1 oras na umiiyak lang si Mirabel. Hindi nito alam ang gagawin niya. Parang gusto na lamang niyang hindi huminga sa pagbabaka sakaling maaari siyang mamatay doon. Pero kahit na nagkakaganon siya, hindi siya iniwan ni Amando. Lagi lang yung nasa tabi niya. Hanggang sa makaalis na nga rin siya ng ospital, sinundan pa rin siya nito. Naroon din si Amando sa una at huling burol ng kanyang lola. Yun lamang ang bukod tanging tao na sumama sa kanya. At sa paglipas ng panahon, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni Mirabel. Aminado siyang malaki ang naitulong sa kanya ni Amando. Sa kanya lang napagtanto na iba rin talaga kapag merong nakakausap, na napagsasabihan ng mga problema at naiiyakan. Thank you sa lahat ng tulong mo. Pero gusto kong itigil mo na ang lahat ng ito. Ayoko makaabala ng tao. Sabi ni Mirabel nang dumalaw si Amando sa bahay nila. It's okay. Masaya naman akong ginagawa ito eh. Isa pa, ayokong nakikita kang malungkot. Tiningnan ni Mirabel ang matandang lalaki ng seryoso. Napangisi na lang siya nang meron siyang mapagtanto. May gusto ka ba sa akin? Tanong ni Mirabel. Hindi inaasahan ni Amando ang tanong na yon, kaya sandali siyang hindi nakapagsalita. Bumuelo siya at saka sinabi ang totoo sa dalaga. Sa totoo lang, oo, gusto kita. Interesado akong makilala ka. Pero ayoko namang samantalahin ang kahinaan mo. Kaya nga ito ang ginagawa ko. Dinadaan ko sa pakikipagkaibigan ng lahat. Hindi naman ako naghahangad na gustuhin mo rin ako. Siyempre, kahit na mayaman naman ako, matanda na ako. Ikaw bata ka pa. Sinong dalaga na katulad mo ang papatusin ng katulad ko? Hindi ka naman mukhang pera para perahan ako, di ba? Kaya itong ginagawa ko. Ginagawa ko ito bilang kaibigan mo at bilang tao na nagkakagusto sa'yo. Kung hindi mo yun maibabalik, ayos lang sa akin. Masaya akong nagbibigay kahit wala akong matanggap pabalik. Paliwanag ng matanda. Mabuti kang tao. Gwapo ka rin kahit na matanda ka na. Sa totoo lang, unang kita ko pa lang sa'yo, napukaw mo na ang atensyon ko. Hindi ko pa naranasan na magkagusto sa mas may edad kesa sa akin. Kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko tungkol sa nararamdaman mo. Pero gaya ng sinabi mo, masaya rin ako na magkaibigan tayo. Kung saan man tayo dali ng pagkakaibigan na to, then so be it. Tugon naman ni Mirabel at sandaling humigop ng kape. You know what? Tama ka eh. Hayaan na lang natin ang tadhana ang gumuhit sa mga kapalaran natin. Sa ngayon, let's enjoy everything na pwede nating pagsaluhan as a friend. So, saan mo bahalak umpisahan ulit ang bago mong buhay? Bago pa makasagot si Mirabel, lumapit ang tauhan ni Amando at mayroon itong pinakita na cellphone. Bumakas agad sa mukha ni Amando ang galit at pag-aalala. Alam ko na ang tungkol dyan. Kalat na sa internet yan. Parang wala na lang kay Mirabel ang bali-balitang pinagpepiestahan na sa internet ang mga larawan at video niyang malalaswa. Bagamat mukha lang ni Mirabel ang nakikita sa video, alam niyang si Jared at Alan ang kasama niya sa silid na yon. Pati na rin si Arjo na siyang kumukuha ng video. Mga walang hiya ang mga yan. Ramdam sa tinig ni Amando ang galit. Okay ka lang ba? Dagdag pa ng matanda.
Okay lang ako. Inaasahan ko nang mangyayari to. Kaya ngayon, gusto kong simulan ang buhay ko sa paghihiganti. Gusto kong iparamdam sa kanila ang impyernong ipinaramdam nila sa akin. Sabi ni Mirabel na mararamdaman ang tapang at galit. Tila ba hindi na ito makaiyak? Puro puot na lamang ang naghahari sa puso nito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Kasi kung oo, I can help you with all my resources para pagbayaran nila ang mga ginawa nila sa'yo. Tumangulang si Mirabel. Isang buwan ang lumipas, muling bumalik si Mirabel sa kanilang paaralan. Lahat ng utang niya roon ay nabayaran niya na rin. Dahil din sa koneksyon ni Amando, napakiusapan ng mga prof na tanggapin siya ulit kahit na marami na siyang hindi napasukang subject. Yun ay hindi para makapag-aral. Yun ay para mas mapalapit si Mirabel sa mga taong kailangan niyang gantihan. Naka-heels, nakalugay ang buhok, at kitang-kita ang eyeliner nito na talaga namang nagdudulot ng fierce na look sa kanya. Habang naglalakad sa hallway, napapatingin pa sa kanya ang lahat ng taong naroon. Nagbubulong-bulungan. Pinag-uusapan ng mga yon ang kumakalat na skandal ng dalaga. Hinahanap ng mata niya ang tatlong lalaki. Kumukulo ang dugo niya pero kailangan niyang ikalma ang sarili niya. Kailangan niyang tibayan ang loob niya para sa plano nila. Hindi rin kasi basta-basta ang kanilang kalaban. Si Jared, anak ito ng isang mayamang negosyante. Kilala rin ang pamilya nito sa Maynila. Si Alan naman, mataas sa posisyon ang ama nitong pulis. Samantalang si Arjo, abogado ang buong angkan nito. Hello guys, I'm back. Gulat na gulat ang kanyang mga kaklase. Parang nakakita ng multo ang mga yon. Sa muling paglitaw ni Mirabel, tila nabulabog ang kanilang buong school. Siya ang naging laman ng usapan. Kaya naman nakarating na rin ang balita sa tatlong binata. Palabas na si Mirabel nung mga sandaling yon nang humarang sa kanya ang tatlong binata sa hagdanan. Pero hindi gaya ng dati na takot siya, hinarap niya ang mga yon ng buong tapang. Kalmado lang siya, para bang wala lang nangyari. Look at this bitch. Nandito na parang wala nangyari. Ganyan ba talaga kapag bayaran? Walang pakialam sa dignidad? Tanong ni Jared na nagagawa pang tumawa. Ngumiti lang ng papilit si Mirabel. Tumawa rin siya sa tatlo. Nagpakita siya ng nakakaakit na tingin kay Jared. Lumapit siya ng bahagya at hinawakan niya ito sa pisngi. That night, I remembered. Mas magaling ka kaysa kay Alan at pati na rin kay Arjo. Sabi ni Mirabel at tinitigan ng malagkit ang binata. Sa puntong yun, nakita ni Mirabel na tumalab ang pang-aakit niya kay Jared. Hindi pa nakontento si Mirabel. Hinawakan niya pa ang kwelyo ng binata. Pwede ka ba mamayang gabi? Tanong ng dalaga. Namula ang mukha ni Jared sa narinig niyang yon. Natulala na lamang ito nang maglakad na palayo si Mirabel. Maging si Arjo at Alan ay natameme na lang din. Pag-uwi ni Mirabel sa bahay ni Amando kung saan pansamantala siyang naninirahan, masaya niyang ibinalita sa matanda ang mga nangyari. Sa palagay ni Mirabel, kumagat si Jared sa pain niya. Really? That's a good news. Talagang madali lang kumagat ang mga asong laging gutom. Well, meron akong magandang balita sa iyo, Mirabel. Ano yun? Tanong ng dalaga sabay kuha ng wine sa ibabaw ng lamesa. Pinakilos ko ang mga tao ko. Nalaman nila ang ilan sa mga baho nitong tatlong lalaki na ito. Si Jared, ninanakawan niya ng pera ang kumpanya nila. Walang kaalam-alam ang ama niyang nasa ibang bansa na malapit ng malugi ang negosyo nila dahil sa anak niyang si Raulo. Pwede natin itong gamitin laban sa kanya. Siguradong titiklop si Jared sa'yo. Si Alan naman, kasakasama niya ang ama niya sa pagde-deliver ng mga droga sa mga probinsya. Sa madaling sabi, itong tatay niyang pulis na mataas ang ranggo may ginagawang kagaguhan. Sa oras na ilabas natin ito, babagsak sila pati na rin itong si Alan. Itong huli si Arjo, mayroong pinatay itong si Arjo nung high school pa lang sila. Pero dahil nga mga abogadong ang kanito, madali siyang napagtakpan. Pero don't worry, may hawak kaming ebidensya na kapag inilabas natin, wala na silang takas. Lahat ng ito, pwede mong gamitin sa kanila para i-blackmail at pahirapan sila.
Saad ng matandang si Amando. Maraming salamat sa mga information. Hawak na natin ang bomba. Pero sa ngayon, ayoko munang pasabugin yan. Gusto ko munang makipaglaro sa kanila hanggang sa dumating na rin ang puntong sila na mismo magmamakaawa para sa buhay nila. Tugon naman ni Mirabel. Napangiti na lamang si Amando dahil sa katapangan na pinapakita ng dalaga. Dumaan pa ang mga araw, pinagpatuloy lamang nila ang kanilang plano. Mas napalapit si Jared kay Mirabel. At kung anong gusto ng lalaki ay binibigay niya. Kailangan niya itong paamuin. Nang sa ganon, madali niya itong makontrol sa oras na kailangan niya na itong gamitin. Sa loob ng isang VIP room, nagtutukaan si Mirabel at Jared. Pero sandaling tumigil si Mirabel nang tumunog ang kanyang cellphone. Ano ba naman yan? Sino ba yung tawag ng tawag? Istorbo eh. Galit na sabi ni Jared. Pinakita ni Mirabel ang cellphone niya at pinabasa kay Jared ang text messages ni Arjo. Kinukulit ka ba ni Arjo? Hindi pa ba niya alam na pagmamay-ari na kita? Jared, kalma. We're just friends. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Sabi naman ni Mirabel. Kilala ko si Arjo. Mas hayop pa yung kaysa sa akin. Kaya lumayo-layo ka sa kanya. Naintindihan mo ba ako? Hinawakan pa ni Jared ang magkabilang balikat ni Mirabel. Siya naman kasi ang lumalapit-lapit sa akin. Alam mo, pakiramdam ko talaga type ako ni Arjo. Siguro naiinggit din siya kasi ikaw nakakailang beses na, siya isa pa lang. Sa sinabing ito ni Mirabel, nakita niyang parang nainis si Jared. Unti-unti nang tumatalab ang kanyang mga plano. Bullshit na Arjo yan ah. Bala ka pa yatang agawin sa akin eh. Alam mo, wala namang problema sa akin eh. Ang iniisip ko lang, paano kung may gawin siya sa akin para lang kunin ako sa'yo? Natatakot ako. Feeling ko may tinatagong ugali si Arjo sa inyo. Jared, natatakot ako sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa Arjo na yan. Hindi ko hahayaang makahawak yan sa'yo mula ngayon. Tila nanlilisik ang mata ni Jared nung mga sandaling yon. Lihim na lamang na napapangiti si Mirabel dahil nakikita niya nang may nangyayari na sa mga naisip niyang plano. Bandang 12:00 ng gabi, pinatos ni Mirabel ang imbitasyon ni Arjo. Pumunta siya sa parehong condo unit kung saan siya pinagsamantalahan ng lalaki. Pagpasok niya, inabutan niya si Arjo na nakaupo sa harapan ng mesa. May nakahanda ng wine at steak doon. Well, alam ko namang mamimiss mo ang lugar na ito, Mirabel eh. Ngumiti lang si Mirabel at naglakad na rin palapit sa mesa. Umupo ito sa harapan ni Arjo. Ngumiti ito ng nakakaakit. Pinakita niya pa ang leeg niya at ang collarbone na binabagayan naman ng mamahaling kwintas na bigay ni Amando. Ikaw ang namiss ko rito, Arjo. Huwag na tayo maglokohan. Alam ko may iba kang bala kaya ka rito pumunta. Ano pa bang ibang pwede kong ipunta rito? Maliban na lang sa pwede nating gawing mainit ang gabing ito, Arjo. Hinawakan ni Mirabel ang kamay ng lalaki. Nilalaro-laro niya ng kanyang daliri ang palad ni Arjo. Dahil sa ginawa niyang yun, tuluyan ng tumalab ang kanyang alindog. Namula na ang mukha ni Arjo. Tumayo ito at hinila si Mirabel sa kama. Nang pumaibabaw na si Arjo sa dalaga, bigla namang bumukas ang pintuan. Pumasok ang galit na si Jared. Gago ka! Sinasabi ko na nga ba? Galit na wika ni Jared at saka hinila palayo si Arjo. Sinuntok ni Jared ang kanyang kaibigan. Ilang beses niya yung ginawa hanggang sa dumugo na ang nguso ni Arjo. Ang sabi niya sa akin mag-uusap lang kami. Ang sabi niya papayag siya na maging magkaibigan na lang kami pero ang kapalit daw nun, aangkinin niya ako ngayong gabi. Pagsisinungaling ni Mirabel. Magsasalita pa sana si Arjo pero bigla na naman itong inatake ni Jared. Nagsuntukan na ang dalawa. Nagbasagan sila ng mukha. Hindi pa titigil ang mga yon kung hindi dumating ang mga security na tinawag ng mga katabing unit. Walang iya kang gago ka! Layuan mo ang girlfriend ko kung ayaw mo mamatay! Sigaw ni Jared. Ginagago ka lang yan! Ginagago ka ni Mirabel! Pinag-aaway niya lang tayo para makaganti siya! Buwelta naman ni Arjo na hawak-hawak ng mga security. Manahimik ka, Arjo! Kilala kita! Alam ko kung anong klaseng tao ka! Hindi ako magtitiwala sa sinabi mo! Kilala kita, Arjo! Kilala kita! Inilabas na ng mga security ang dalawa.
Naiwan naman si Mirabel sa loob ng silid. Dinampot niya ang wine at saka uminom ng sandali. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo sa pinakamagandang part ng palabas. Malapad ng ngiti ni Mirabel. Ang makitang nag-aaway-away ang mga taong bumaboy sa kanya ay kakaibang ligaya ang dinudulot nito sa kanya. Parang unti-unting nakukumpleto ang pagkatao niya sa ideyang magiging miserable ang buhay ng tatlong lalaki. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Oras na para si Alan naman ang guluhin at gamitin niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang nakaluhod ang mga yun sa kanya. Sa parehong gabi, pinuntahan ni Mirabel ang condo unit naman ni Alan. Malapad ang ngiti ng may katabaan na si Alan nang bumungad ang maganda at sexy na si Mirabel. Hindi makapaniwala ang binata na masusolo niya si Mirabel noong mga sandaling yon. Agad nitong hinila ang babae papasok ng condo unit nito. Dinala niya sa kama si Mirabel, pero nagpakipot muna ang babae. Sandali lang, baka naman magalit sa atin si Jared. Alam mo naman na siya ang boyfriend ko, di ba? No, hindi naman magagalit yun. Di niya naman malalaman eh. Halika na, let's do it! Hinawakan siya ni Alan sa bewang hanggang sa mahiga na ulit sila sa kama. Ilang sandali lang, nangyari na ang gustong mangyari ni Alan. Itinaya ni Mirabel ng pansamantala ang kanyang katawan para maisakatuparan ang kanyang plano. Nang matapos na silang magbakbakan, tulog na tulog si Alan. Isang perpektong pagkakataon para kay Mirabel na isagawa ang kanyang binabalak. May kinuha siyang makapal na pakete sa kanyang bag. Inilagay niya yun sa ilalim ng una ni Alan. Nang nasa parking lot na siya, agad niyang kinontak si Amando. Nailagay ko na ang dapat mailagay. Nakangiti niyang sabi at saka ibinaba ang tawag. Isang pakete ng droga ang itinanim niya kay Alan. Dahil doon, mas madali nang mauungkat ang tinatago ng binata at ng ama nitong pulis. Kalahating oras lang ang nakalipas, dumating na rin sa building ang mga pulis na kakilala ni Amando. Dahil nakatanim na ang ebidensya, madali na nilang mahuhuli si Alan. Ito na ang simula ng pagbagsak ninyo. Napangising sabi ni Mirabel. Sumakay na lang siya sa sasakyang nasa gilid. Nasa loob ng sasakyang yun si Amando na kanina pa naghihintay sa kanya. So how's the plan? Is it working? Tanong ni Amando. Yes, at itong kay Alan ang simula ng kanilang kalbaryo. Bukas, nasisiguro kong mabibigla sila kapag nalaman ng lahat kung anong klase ng tao si Alan at ang ama niyang pulis. Well, deserve nilang lahat ng dinadanas nila ngayon. Just always remember na lagi lang akong narito, Mirabel. Ngumiti na lamang si Mirabel sa matandang si Amando. Mga ilang sandali lang, lumalabas na rin ang mga pulis kasama si Alan. Nakaposas na ito habang kinakaladkad ng mga pulis. Wala akong kasalanan! Hindi akin yun! May naglagay nun sa akin! Pasigaw na sabi ni Alan. Pero hindi ito pinakinggan ng mga pulis. Isinakay ito sa mobil ng mga pulis habang ang mga tao namang nakakakita ay nagtataka sa mga nangyayari. Sa pagkahuli kay Alan, mabilis yung kumalat sa balita at sa internet. Dahil din dito, biglang nagkaroon ng interes sa mga pulis para imbestigahan ang pamilya ni Alan. Kinabukasan, pagpasok ni Mirabel sa paaralan, bulong-bulungan na nangyari kay Alan. Maging si Jared din na nag-aabang sa kanya ay parang balisari ng itsura. Nilapitan niyo ni Mirabel. Nakabenda pa ang kamay nito dahil napilayan na ito sa pananapak kay Arjo. Jared, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol lang sana sa nangyari. Sabi ng dalaga. Tumingin naman sa kanya ng seryoso si Jared. Nagtungo sila sa garden kung saan wala nang gaanong napapadaan na estudyante. Para makuha ni Mirabel ang loob ni Jared, nagpakita na naman ito ng nakakaakit na tingin. Jared, sorry kahapon. Hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya. Kaya lang naman ako pumunta sa kanya para linawin sa kanya na hanggang kaibigan lang kami. Pero nung hindi niya yung nagustuhan, bigla na lang siyang naging agresibo sa akin. Buti na lang dumating ka. Takot na takot ako sa kanya. Nagkunwari pa si Mirabel na parang kinikilabutan. Agad naman niyang nakuha ang loob ni Jared. Bumuntong hininga si Jared. Hinawakan ng binata sa magkabilang balikat si Mirabel.
Basta ipangako mo lang sa akin na ako lang ang mamahalin mo ha. Kapag ginulo ka pa ulit ni Arjo, mapapatay ko na talaga siya. Wala na akong pakialam kung kaibigan ko siya. Ang ayoko sa lahat, yung inaagawan ako ng pag-aari ko. Tugon naman ng binata. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para makaiwas kay Arjo. Pero maiba tayo. Totoo ba yung kumakalat na balita tungkol kay Alan? Tanong ni Mirabel. Nakita niya ang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Jared. Ewan ko rin sa lokong yun. Di ko nga rin alam na may tinatago palang ganun yung lokong yun eh. Pero ang chismis pa, yung buong pamilya niya pinaghihinalaan na rin ng mga pulis. Lalo na yung papa niya. Eh di ba pulis ang papa niya? Mirabel, ang dami mo nasasagap na balita. Chismosa ka rin pala. Tinapik ni Mirabel sa balikat ang binata. Hinaluan niya yon ng kaunting harot. Ano ka ba? Siyempre kailangan may masagap akong chismis para lagi ako may kwento sa'yo. O sige na, mauna na ako ha. Mamayang gabi ha, kapag wala kang ginagawa. Baka gusto mo lang naman, painit tayo. Sabi ni Mirabel at kinindatan pa ang binata. Naglakad na siya palayo. Nang lingunin niya si Jared, nakatingin pa yun sa kanya na parang asong naglalaway. Nung araw na yun, naging maayos naman ang takbo ng oras para kay Mirabel. Dahan-dahan na niyang naisa sa katuparan ang kanyang paghihiganti. Napapangiti na lamang siya kapag naiisip niya yon. Nang paakyat na siya sa hagdanan, nakasalubong niya si Arjo ron. Pagkakita pa lang sa kanya nito, galit na agad itong lumapit sa kanya. Dinikit siya nito sa pader. Pero sa mga sandaling yon, wala nang nararamdamang takot si Mirabel. Hindi na siya tinatabla ng mga nanlilisik na tingin ni Arjo. Anong binabalak mo ha? Pinag-aaway mo kami ni Jared? Bakit Arjo? Natatakot ka bang kalaban ng sarili mong kaibigan? Buwelta ni Mirabel. Huwag mo akong subukan, Mirabel. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Bakit? Papatayin mo rin ako? Kagaya ng ginawa mo sa dati niyong driver? Nang marinig yun ni Arjo, biglang nanginig ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Arjo na para bang nanlilisik. Tinulak naman ni Mirabel ang binata at pinakitaan niya ito ng maangas na tingin. Oh, hindi ka makapagsalita? Natatakot ka ba na baka sabihin ko sa kanila ang tunay mong kulay? Nilapitan ni Mirabel ang lalaki at hinawakan ito sa pisngi. Ngumiti siya ng nakakaloko. Kumindat saglit at hinaplos naman ang dibdib ni Arjo. Kaya kung gusto mong manatiling malaya, kailangan mong maging mabait sa akin, Arjo. Hinawi pa ni Mirabel ang kanyang buhok at dali-dali nang umakyat ng hagdanan. Naiwan si Arjo na nakasarado ang kamao. Gigil na gigil. Gusto nitong saktan ng babae pero hindi niya magawa. Masyado itong nalalamo ng takot na baka bigla na lang ding kumalat ang tinatago-tago nito. Samantala, pagsapit ng hapon, pumunta naman si Mirabel sa kulungan kung saan dinala si Alan. Paglabas ni Alan ng kulungan ay nakita agad ni Mirabel ang namamaga nitong mukha. May mga pasarin nito sa iba't ibang parte ng katawan. Umupo si Alan sa katapat ni Mirabel. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Sinaktan ka ba nila sa loob? Tanong ni Mirabel. Ikaw ba ang naglagay ng droga sa ilalim ng unan ko? Hinawakan ni Alan ang mahigpit ang kamay ni Mirabel. Agad namang kumalas doon ang dalaga. Ano naman kung ako? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Gumaganti ka ba sa amin? Gumaganti? Bakit? May ginawa ba kayong masama sa akin? Ah, oo. Meron nga. Binaboy niyo nga pala ako. Tumawa ng mahina si Mirabel. Para itong mababaliw. Hindi pa ito titigil kung hindi ito sinaway ng pulis na nagbabantay sa kanila. Alan, malalaman na ng publiko ang baho ng pamilya mo. Lalong-lalo na ang papa mo. Kapag nangyari yun, wala ka nang magagawa. Habang buhay ka nang makukulong sa mabaho, masikip at mainit na kulungan. Dagdag pa ni Mirabel. Tumayo si Alan. Akmang lalapitan niya si Mirabel pero inawat na agad ito ng dalawang pulis. Yang babae niyan! Siya naglagay ng droga sa ilalim ng unan ko! Wala akong kinalaman doon! Siya ang huliin niyo at hindi ako! Bago pa makagawa ng masama si Alan,
ibinalik na ito sa kulungan. Hindi na rin nagtagal doon si Mirabel. Bumalik na lamang siya sa mansyon ni Amando. Pagdating niya roon, nakahanda na ang isang silid para sa kanilang dalawa. May magandang lamesa sa gitna, may wine at may steak. Parang isang espesyal na dinner yon. You can sit now. Inihanda ko na talaga ito para sa iyo, Mirabel. Wika ni Amando. Nakangiting lumapit si Mirabel. Hindi niya yun tatanggihan dahil hindi naman na ibang tao sa kanya ang matandang lalaki. Yun na lang kasi ang nag-iisang tao sa mundo na sa palagay niya, mapagkakatiwalaan niya. Thank you, Mr. Amando. Naiilang na sabi ng dalaga. Hindi niya kasi talaga alam kung ano ang tamang tawag para sa matanda. Tumawa ng mahina si Amando at napailing sandali. Amando na lang. Pakiramdam ko ang tanda-tanda ko kapag may mister. Well, matanda na nga talaga ako pero malakas pa at gwapo pa rin naman. Pabiro nitong sabi. Bigla namang natawa si Mirabel. Funny ka rin pala, no? Natatawang tanong ni Mirabel. Hindi ako funny na tao. Pero sinusubukan ko para kahit napapano'y mapasaya kita. Naisip ko lang kasi hindi sapat na tinutulungan lang kitang makaganti sa mga may atraso sa'yo. Mahalaga rin na napapasaya kita sa ibang bagay. Hinawakan ni Amando ang kamay ni Mirabel. Malapad itong ngumiti. Kitang-kita sa mata ni Amando ang pagiging sincere nito sa babae. Mirabel, sana hayaan mo lang akong gawin ito sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko at hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit. Ang gusto ko lang, makita ka lang na nasa maayos na kalagayan. Sa totoo lang, Amando, masaya ako kasi itong unang pagkakataon na may taong sincere sa akin bukod sa lola ko. Masaya ako at malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Huwag ka mag-alala, pagkatapos ng lahat ng problemang ito, ibibigay ko sa iyo kung ano ang magiging sagot ko. Handa akong maghintay. Pero sa ngayon, pababagsakin muna natin ang lahat ng taong nanakit at nanira sa'yo. Kasama mo ako sa laban. Naging masaya ang sandaling yon para kay Mirabel at Amando. Matapos nilang kumain, ay biglang may tumugtog na instrumental. Niyaya ni Amando ang dalaga na sumayaw. Hindi naman nag-atubiling pumayag si Mirabel. Habang tumatagal, aminado si Mirabel na kahit na papaano, nagkakaroon na rin ng puwang ang matanda sa kanyang puso. Pero natatakot pa siya dahil hindi niya alam kung masusuklian niya ba ang pagmamahal nito sa kanya. Masyado pa kasi siyang bulag sa pagnanais niyang makaganti. Kinabukasan, magkasama si Mirabel at Jared sa loob ng sasakyan. Nagyaya kasi ang binata na kumain sila sa labas. Ang sexy mo talaga, Mirabel. Ang sarap mong panggigilan. Wika ni Jared at hinawakan pa sa hita si Mirabel. E di mamaya, panggigilan mo ako. Malanding sabi ng dalaga. Kalmado lang ang mga sandali ng mga oras na yon. Sinasakyan na lamang ni Mirabel ang mga pahaging ni Jared sa kanya. Gustong-gusto na siya nitong galawin pero pinapahirapan niya ito. Dakong gabi na, pumunta naman sila sa unit ni Jared. Doon na sana nila gagawin ang kanilang bakbakan. Pero sa labi pa lang, may mga lumapit na sa kanilang mga kalalakihan. Kilala yun ni Jared, mga tauhan yun ng kanyang ama. Nagulat na lamang si Jared nang biglang lumapit yun sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Hoy! Anong ginagawa niyo sa akin? Hindi niyo ba ako kilala? Anak ako ng amo niyo! Bitiwan niyo ako! Galit na wika ni Jared. Sino ba kayo? Bakit niyo hinuhuli ang boyfriend ko? Tanong naman ni Mirabel. Pero hindi naman sila sinasagot ng mga lalaki. Kinaladkad lang ng mga yon si Jared papasok sa loob ng van. Nang makaalis na ang van, agad na umarko ang ngiti ni Mirabel. Dahil sa gabing yon, si Jared naman ang magiging kalbaryo ang buhay. Binunyag na kasi ni Amando sa ama ni Jared ang ginagawa nitong pangungupit sa negosyo. Ikaw na lang, Arjo. Ikaw na lang ang natitira. Bumuntong hininga na lamang si Mirabel. Wala na siyang pakialam kay Jared kung ano man ang gawin ng sarili nitong ama sa kanya. Matapos yon, minabuti ni Mirabel na tumungo sa isang bar na dati na niyang pinupuntahan. Sa bungad pa lang, nakasalubong na niya si Mika. Agad itong lumapit sa kanya.
Uy, ano ka ba? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Mula nang lumabas ang skandal mo, marami nang gustong umarkila sa'yo. Diyos ko, sayang ang pera mo. Hindi na naituloy ni Mika ang kanyang sasabihin nang bigla itong sampalin ni Mirabel. Gulat na gulat si Mika, pero hindi pa pala ron natatapos ang lahat. Kinaladkad ni Mirabel ang dating kaibigan at dinala sa parking lot. Ano bang problema mo? Inaano ba kita? Tanong ni Mika. Akala mo ba hindi ko alam na pinayagan mo si Arjo na i-record ang ginagawa namin ni Jared at Alan? Ha? Anong sinasabi mo dyan, Mirabel? Maang-maangan ng dalagang si Mika. Huwag mo akong gawing tanga, Mika. Hindi ako pinanganak kahapon. Si Arjo na mismo nagsabi sa akin na pumayag ka, kaya siya pumasok ng VIP room. Isang malakas na sampal pa ang pinakawalan ni Mirabel sa babae. Dumugo na ang nguso ni Mika dahil doon. Magmula ngayon, Mika, ayaw na ayaw ko nang pumasok ka pa sa buhay ko. Dahil sa susunod ng pagkikita natin, baka hindi lang yan ang magawa ko sa'yo. Naglakad na lamang papasok ng bar ang dalaga. Tinungo niya ang mga VIP room at tumigil sa tapat ng room 13. Alam niyang naroon si Arjo, dahil na rin sa mga tao ni Amando na tumitimbre sa kanya. Marahan niyang tinulak ang pintuan. Nakita niya agad sa loob si Arjo na nakikipaghalikan sa isang babae. Nanlaki ang mata ni Arjo at naitulak pa nito ang babae. Lumabas ka muna, may kakausapin lang ako. Wika ni Arjo sa babaeng halos makita na ang kuyukot. Dali-dali namang tumayo si Arjo at lumapit sa dalaga. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arjo na bakas ang pag-aalala sa mukha. Alam mo bang si Jared ay dinukot na ng mga tauhan ng sarili niyang ama? Nalaman na kasi ng tatay niyang nilulustay niya ang pera ng negosyo nila. Hindi ka ba nagtataka na baka ikaw na ang susunod? Pananakot naman ni Mirabel. Gigil na gigil si Arjo nang idinikit na naman siya nito sa dingding. Nakasarado na ang kamao nito, pero nagpipigil na lamang itong makapanakit ng babae. Bakit hindi mo ituloy? Tutal matagal ka na namang nananakit. Pumatay ka pa nga ng tao, di ba? Umarko ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Mirabel. Ang ngiting yun ang lalong nagpapalala sa galit ni Arjo sa dalaga. Akala mo papayag akong ginaganito mo lang ako? Baka nakakalimutan mo. Pamilya ng mga abogadong ang kanakinabibilangan ko. Kayang-kaya namin baliktarin ang batas. Well, ang batas ay para lang sa mayaman. Kaya nga hindi ako gagamit ng batas ngayon. Gagamitin ko ang sarili kong batas. Sa sarili kong kamay ikaw magdurusa, Arjo. Tandaan mo ito. Nasa aktong sasampalin pa sana ni Arjo ang dalaga, pero nakailag ang babae. Sa halip, tinapakan pa ni Mirabel ang paa ni Arjo, kaya napaupo ito sa sofa. Binatukan pa ni Mirabel si Arjo nung mga sandaling yon. Malapit ka nang mabulok sa kulungan. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na at aminin mo na sa mga tao kung anong ginawa mong kasamaan. Kung hindi, ako mismo magsasabi sa lahat. At kapag nangyari yun, masisira na ng tuluyan ng pamilya mo, Arjo. Ibang Mirabel na ang kaharap mo ngayon. Hindi na ito ang dating Mirabel na mahina at mahinhin. Dagdag pa ni Mirabel. Napatitig na lamang ng masama si Arjo sa kanya. Naglakad na palapit ng pintuan si Mirabel, pero may iniwan pa itong kataga kay Arjo. Kapag hindi mo pa rin sinabi sa mga pulis ang ginawa mo, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Wala ka nang magagawa. Buhay na buhay ang ngiti ni Mirabel ng mga sandaling yon. Ang saya-saya niya talaga kapag nakikita niyang takot na takot ang taong may atraso sa kanya. Kinabukasan ng gabi, katatapos lang ulit ng kanilang klase. Noong mga oras na yon, wala si Amando para sunduin siya. Kinailangan kasi ng matanda na umattend ng meeting tungkol sa negosyo. Kaya naman tahimik lang na nag-aabang na masasakyan si Mirabel nang biglang may humintong van sa harapan niya. Walang ano-ano ay hinaltak siya ng mga lalaki papasok ng van. Arjo? Tanong ni Mirabel. Tinanggal ng lalaki ang nakatakip na tela sa ulo nito. Mirabel, akala mo siguro wala akong gagawin, ano? Tignan natin ngayon ang angas mo. Natatawa pang sabi ni Arjo. Nakita ni Mirabel ang mga kasama nila sa loob ng van. May mga hawak na baril ang mga yon.
Kaya alam niya na kahit tangkain niyang tumakas, mas lalo lang siyang mapapasama. Kaya naman nanatiling kalmado si Mirabel hanggang sa makarating na sila sa isang lumang warehouse. Itinali siya sa sasakyan. Marahas na hinawakan ni Arjo si Mirabel sa magkabilang pisngi. Hindi ka mananalo sa akin, Mirabel. Marami kaming koneksyon at kahit na anong gustuhin ko ay mangyayari. Nagkamali ka ng kinakalaban mo. Matapang na sabi ni Arjo. Natawa ng mahina si Mirabel. Mas lalo naman yung kinabwisit sa kanya ni Arjo. Sinampal siya ng lalaki ng malakas. Dumugo agad ang labi niya. Pero sa halip na indahin ang sakit, ngumiti lang ito sa binata. Bakit ka nakangiti? Bakit? Bakit ako nakangiti? Kasi kahit na mamatay ako ngayon, lalabas at lalabas pa rin naman ang tungkol sa pagiging mamamatay tao mo. Hindi lang ako may hawak na mga ebidensya. Marami kami. May kakampi ako, Arjo. Hindi ako nag-iisa. Ginagalit mo talaga ako! Muling nakatanggap si Mirabel ng malakas na sampal. Halos mahilo siya sa ginawa ng lalaki. Pero gaya ng una, ininsulto lang ni Mirabel ang binatang si Arjo sa pamamagitan ng kanyang pagtawa. Marahas na dinakma siya ni Arjo sa buhok. Kung masira man ako, wala na akong pakialam. Basta mapanginabangan lang kita. Yun na lang ang mahalaga sa akin. Biglang tinanggal ni Arjo ang isang butones sa polo ni Mirabel. Nagpakita na naman ito ng mukha ng isang manyakis. Dahan-dahang naglakbay ang kamay ni Arjo sa maselang bahagi ni Mirabel. Bakit ba kasi hindi ka nalang umamo, Mirabel? Para wala tayong problema. Puro sarap lang ang mararamdaman natin. Dagdag na lamang ni Arjo at saka natawa ng malakas. Hahalikan na sana ni Arjo ang dalaga nang biglang mataranta ang mga kasamahan ni Arjo. Narinig nilang may mga nakasunod pala sa kanila. At dahil mukhang hindi naman mga pulis sa mga yun, hinarap nila ang mga ito. Samantala, nagkaroon naman ng pag-asa si Mirabel. Alam niya na ang mga dumating ay ang mga tao ni Amando. Hindi talaga ako pababayaan ng matandang yon. Pabulong na wika ng dalaga. Maya-maya pa, bigla na lamang nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Medyo naalarma na si Mirabel dahil hindi naman siya sanay sa mga putok ng barel. Sa puntong yon, nakaramdam na siya ng takot. Mga buwisit! Sino ba mga ito? Galit na tanong ni Arjo sa kanyang sarili habang nakikipagbarilan sa labas. Nang maramdaman ni Arjo na medyo tagilid sila sa laban, pumasok itong muli sa warehouse. Kinalaga nito si Mirabel at saka tinutukan sa ulo habang nakakawit ang braso nito sa leeg ng dalaga. Sige, subukan niyo magpaputok! Basag ang bungo ng isang to! Ano ha? Sa sinabing ito ni Arjo, pansamantalang tumigil ang mga putukan. Tila nabahala din ang mga yon na baka bigla na lang iputok ni Arjo ang baril sa ulo ni Mirabel. Subukan niyong gumawa ng kahit anong kilos. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ng babaeng to. Dinala siya ni Arjo sa loob ng van. Walang ano-ano ay pinaharurot ng tao ni Arjo ang sasakyan paalis. Pero nagawa pa ring makabuntot sa kanila ng mga tao naman ni Amando. Karamihan kasi sa mga yon ay nakasakay ng motorsiklo. Tanging si Amando lang ang nakasakay sa sasakyan. Bilisan mo pa ang pagmamaneho! Para kang tanga eh! Binatukan ni Arjo ang kanilang driver. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang pumutok ang gulong ng van. Dahil dito, mas bumagal na ang takbo ng sasakyan. Tarantang-taranta si Arjo, lalo na kapag nakikita niyang malapit na sa kanila ang mga nakamotorsiklo. Hindi nagtagal, tumigil na rin ang van. Walang choice si Arjo kundi ang lumabas sila. Hawak-hawak pa rin ng lalaki si Mirabel. Hindi na aalis ang pagkakatutok ng baril sa sentido ng dalaga. Sige, kumilos kayo na masama. Pasasabugin ko ang bungo ng babaeng to. Nakita ni Mirabel na bumaba mula sa sasakyan ang matandang si Amando. Kalmado lang yung lumapit sa kanila. Ni hindi man lang ito kinakabahan kahit pa nasa panganib ang buhay ni Mirabel. Bitiwan mo na siya. Malumanay na sabi ni Amando. At sino ka namang matanda ka? Sugar daddy ka siguro ng malanding babaeng to, no? Mayroon ka pang oras para itigil itong ginagawa mo, iho. Kaya kung ako sa'yo, bitiwan mo ang babaeng yan at ibaba mo na ang baril mo. Pakiusap ni Amando. Pero sadyang matigas ang ulo ng binata.
Hindi ito makikinig sa kahit na anong sasabihin nila. Kung makapag-utos ka, akala mo naman kung sino ka? Bigla ka na nga lang dumating dito at nagfi-feeling na bayani. Iho, nakikiusap ako sa'yo. Hanggat maaari ayokong makapatay ng tao. Kaya naman, Inutil na matanda! Anong akala mo ngayon? Nakukuha ang lahat sa pakiusapan? Hindi ako papayag na mabuhay to. Sisirain niya ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ngayon ang buhay niya. Buwelta pa ni Arjo. Pero nagulat na lamang sila nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Tinamaan sa kamay si Arjo. Dahilan para mabitawan nito si Mirabel at ang hawak na baril ng binata. Malas, Brisit! Wika ni Arjo habang nakahawak sa kamay niyang duguan. Biglang kinuha ni Mirabel ang baril na nasa tagiliran ni Amando. Agad nitong itinutok ang baril kay Arjo. Pinakiusapan ka na, nagmatigas ka pa? Ngayon, ilalagay ko sa kamay ko ang batas para mabura ka na sa mundong ito. Mirabel, wag. Hindi ka ganyang tao. Hayaan mong idaan natin sa legal na paraan ang magiging parusa niya. Sabi ni Amando, pero hindi gusto ni Mirabel ang ideya na yon. Amando, ito na ang tamang pagkakataon ko para mabigyan ko ng hustisya ang ginawa niya sa akin. Bakit mo ko pinipigilan? Bakit? Sabi ni Mirabel, Kapag pinatay mo ang lalaking yan, wala ka na ring pinagkaiba sa kanya. Pareho na kayong mamamatay tao. Paliwanag naman ng matanda. Napahagulgol na lamang si Mirabel. Napagtanto niyang tama nga si Amando. Mas lalo lang magiging komplikado ang lahat kapag pinutukan niya yon. Hindi mo kaya. Mahina ka, Mirabel. Hindi mo kayang pumatay ng tao. Halos mabaliw-baliw na si Arjo sa kakatawa nun. Huwag ka munang maging masaya, iyo. Walang paraiso sa kulungan. Kapag naroon ka na, mas mahirap pa ang mararanasan mo. Sige na, dalhin nyo na ang isang yan. Bukas na bukas din. Ilalabas natin ang baho ng pamilya niya. Puwersahan nilang ipinasok sa van si Arjo. Habang nasa loob ng van, naririnig nilang umaaray-aray pa ang binata. Binubugbog kasi ng mga tauhan ni Amando ang lalaki. Habang nasa biyahe naman sila, tahimik lang si Mirabel habang nakatingin sa kanilang nadadaanan. Masyado nang maraming nangyayari nung gabing yon. Kaya naman, maya-maya lang ay nakatulog na rin si Mirabel. Nagising na lamang siya nang makarating na sila sa mansyon ni Amando. Nasaan si Arjo? Hindi siya pwedeng makatakas. Nag-aalalang sabi ni Mirabel. Huwag kang mag-alala. Dinala lang siya ng mga tao ko. Nasa bodega lang sila. Habang hindi pa natin na ilalabas ang mga ebidensya, hindi natin siya pakakawalan. O sige na, maiga ka na riyan sa kama mo. Kailangan mo rin magpahinga. Bago lumabas ng silid ang matandang si Amando, hinawakan ni Mirabel ang kamay nito. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka natatakot na rin ako sa sarili ko. Sabi ng dalaga. Mirabel, ayokong maging kagaya kanya. Gusto ko na manatiling malinis ang pagkatao mo. Bigla na lamang niyakap ni Mirabel si Amando. Napaiyak na lamang ang babae. Pakiramdam niya kasi matatapos na rin ang paghihiganti niya. Makakapagpahinga na rin siya. Makakapagpahinga na rin ang utak niya. Kinaumagahan, kinontak na ni Amando ang mga koneksyon niya para mailabas na sa media ang CCTV footage ni Arjo. Makikita sa video na yon kung papaanong barilin niya ang isang lalaki. Dahil sa revelasyon na yon, mabilis na kumalat ang katotohanan sa social media. Lumabas na rin yon sa balita. Kalat na rin sa kanilang eskwelahan. Pagpasok ni Mirabel sa kanilang paaralan, si Arjo naman ang laman ng usapan. Nabalitaan na rin niya na otomatik nang inalis sa listahan ng mga estudyante ang binata. Sa madaling sabi, na-kick out na yon sa kanilang university. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Mirabel noong mga sandaling yon. Naluluha pa nga siya sa sobrang saya. Pagkatapos ng kanilang klase, naisipan naman ni Mirabel na dalawin sa kulungan si Jared. Pinakulong na kasi ito ng sarili nitong ama. Pagkakita pa lang sa kanya ni Jared, habang nakaupo siya sa tapat ng mahabang lamesa, lumapit agad yon sa dalaga. Mirabel, love, wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung bakit nila ako dinala rito. Pakiusap, tulungan mo ako. Gumawa ka ng paraan para makalabas ako rito. Sabi ni Jared.
Pero sa halip na sagutin niyo ni Mirabel, iba ang sinabi nito. Nakakulong na si Arjo. Lumabas na sa publiko ang tunay niyang katauhan. Mamamatay tao siya. Sabi ni Mirabel. Ha? Tanging tugon ng binata. Tulungan? Ikaw? Tutulungan ko? Bakit? Ayaw mo ba rito sa loob ng kulungan? Libre ang pagkain dito at marami kang makikilala sa selda. Nagsalubong ang kilay ni Jared sa kanyang narinig. Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin nito, Mirabel? Never kitang nagustuhan at higit sa lahat, never kitang minahal. Ginamit lang kita para sa mga plano ko. Ngayong nakakulong na kayong tatlo, sisiguruhin kong hindi na kayo makakalaya dyan. Sumandal pa si Mirabel at saka bumuga ng hangin. Pinakita na naman ito ang pinaka nakakainsulto nitong mukha. Hindi yan totoo! Hindi ka naman traidor, di ba? Sabihin mo, Mirabel! Inaawat na rin ng mga nakabantay si Jared. Mirabel, tulungan mo ako! Ilabas mo ako rito, pakiusap! Pasensya ka na, Jared, pero hindi ako marunong maawa sa mga demonyong katulad mo. Tuluyan ang kinaladkad si Jared pabalik ng selda. Huminga naman ng malalim si Mirabel. Pagkatapos dumalaw doon, pinuntahan naman ni Mirabel ang taong pinakadahilan kung bakit siya lumalaban, ang kanyang lolang na mayapa na. Makulimlim pa ang kalangitan nang dumating sila roon. Inilagay nila ang bulaklak sa gilid ng puntod nito. Napangiti na lang si Mirabel kahit na sunod-sunod na pumapatak ang luha. Lola, nandito na po ako ulit. Natapos ko nang gawin ang tingin kong nararapat. Napagbayad ko na po ang mga taong sumira sa akin. Lola, miss na kita. Wika ni Mirabel. Naramdaman na lamang ni Mirabel ang paghagod ng kamay ni Amando sa kanyang likuran. Aling Minda, ako ho ito si Amando. Ako ho ang kasama ng apo ninyo sa laban. Sana kahit hindi tayo nagtagpo, payag ka na ako ang kasama ni Mirabel. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako masamang tao. Sabi naman ni Amando. Natawa na lamang si Mirabel dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Lola, mabait na tao si Amando. Sobrang bait niya. Tinulungan niya ako sa lahat. Nang nawala ka, siyang naging sandalan ko. Kaya Amando, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hanggang sa huling hininga ko, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Niyakap ni Mirabel ang matanda ng mahigpit. Saksi ang puntod ni Aling Minda sa mga tagpong yon. Makalipas ang 6 na buwan, tumigil na si Mirabel sa pag-aaral. Sinimulan na lamang niya ang pagtitraining sa pagiging sekretarya. Siya na kasi ang magiging kalihim ni Amando sa lahat ng negosyo nito. Sa mga nakalipas na buwan kasi, mas lalong gumanda ang samahan ng dalawa. Sa katunayan, nanliligaw na nga rin si Amando kay Mirabel. Hindi naging hadlang ang edad nilang dalawa. Wala rin namang pakialam si Mirabel kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga ay kung saan sila mas magiging masaya. Kumusta ang training? Mahirap ba? Masayang tanong ni Amando nang magkita sila sa opisina. Mahirap pero kaya ko naman. Matututo rin ako. Hindi pwedeng hindi. Nakangiti rin namang tugon ng dalaga. Naniniwala akong kaya mo yan. Kilala kita. Madali mo lang matututunan ng isang bagay kapag talagang gusto mo. Parang ikaw. Sambit ng dalaga. Parang ako ang alin? Nagtatakang tanong ni Amando. Parang ikaw. Natutunan kitang mahalin kasi gusto kita. Tila nabingi pa si Amando sa sinabing yon ni Mirabel. Sakto rin kasing kumidlat nun sa labas dahil masama ang panahon. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Natatawang wika ni Amando. Isang beses ko lang sasabihin yon. Bahala ka nang manghula kung ano yon. Nag-iwan na lamang ng isang nakakalokong ngiti si Mirabel. Lumabas siya ng opisina. Habang si Amando naman, saka lamang napagtanto ang sinabi ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, sinagot ni Mirabel ang matandang si Amando. Kahit na sobrang layo ng agwat nila sa isa't isa, hindi na yun iniisip pa ni Mirabel.
Kay Amando niya kasi naramdaman ang panibagong tahanan, ang panibagong mundo na kung saan wala siyang ibang mararanasan kundi saya at kaligayahan. Higit sa lahat, kahit na gaano pa kadilim ang nangyari sa kanyang nakaraan, hindi nagdalawang isip si Amando na tanggapin siya. Buong puso siya nitong minahal. Dahil doon, mas lalong nagkaroon ng dahilan si Mirabel na suklian na ang pagmamahal ni Amando. Maraming natutunang bagay si Mirabel mula sa mga karanasan niya. At isa na nga roon ay ang maging matapang at matatag. Dahil sa mundong ito, palaging nalalamangan ang mga mahihina. Wakas.